Tawagin mo na lamang akong si Lovely, Kuya Roms. Sa ngayon, may asawa ako sa edad na 25 at wala pa kaming anak. 3 years na akong kasal sa asawa kong si Dave. 4 na taon din kaming magkarelasyon bago kami magpakasal. Nagtatrabaho si Dave sa isang malaking real estate development company. Dati kaming magkasama sa work. Pero pinatigil ako ni Dave para mapaghandaan daw namin ang pagkakaroon ng baby. Gusto na namin magkaroon ng anak. Kahit papaano naman kasi nakapagpundar na rin kami ng bahay at lote at nakapag-save na rin ng pera sa bangko. Pinagtulungan namin ito ni Dave. Pareho kaming masaya sa isa't isa. Hanggang isang araw nagpaalam si Dave na may business trip sila sa Davao. Kasama ang ilang mga kasamahan niya sa department niya. Wala naman akong magawa dahil trabaho naman yon. Kaya kahit alam kong maboboard ako sa bahay ay naiiwan akong mag-isa. 1 week din na wala si Dave sa bahay. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa ko. Pinupuntahan ko mga kaibigan ko. Kung minsan sa mga magulang ko at mga kapatid ko ako pumupunta, naiinip ako kapag wala si Dave. Ewan ko ba, kapag nandito naman siya at kasama ko, lagi naman din siyang nasa trabaho at gabi na kung umuuwi. Pero okay lang naman. Ibang-iba kasi ngayon dahil nasa malayo siya. Makalipas nga ang 1 linggo ay bumalik na si Dave. Dito nga ay masayang-masaya na naman ako at kapag ganito, pareho kaming sabik sa isa't isa. Masaya kaming dalawa. Pero bakit ganon? Para kaming nagsasawa na sa TikTok. Kaya tinatanong namin ang aming mga sarili. Pero bakit hindi rin namin alam kung bakit? Hanggang isang araw ng weekend, nagkaroon ng party sa company na pinapasukan ni Dave. Isinama niya ako. Masayang-masaya ako. Matapos akong maghanda at isinuot ang pandiinan kong damit ay umalis na kami ni Dave. Pati siya ay namangha sa ganda ko. Paano ba naman kasi ngayon lamang ako lumabas ng bahay na may dadaluhang party at hindi naman kailangang mag-ayos lalo na kung nasa bahay lamang ako. 8 PM na kami dumating ni Dave sa party. Mukhang kaming dalawa na lamang ni Dave ang huling dumating. Marami na ring tao, halos lahat yata ng mga empleyado ay naroon. Marami pa rin akong mga kakilala kasi dito rin ako galing. Hanggang pumunta na kami sa table na naka-reserve para sa team ni Dave. Nasa 7 rin silang lahat. Ang ilan sa kanila ay kilala ko at ang ilan ay hindi at puro mga bago lang sa kumpanya. Ipinakilala sila sa akin ni Dave. Sila ang mga kasama niya noong nag-business trip sila. Isa nga sa ipinakilala niya sa akin si Bianca. At nagulat ako dahil hindi man lamang siya nabanggit sa akin ni Dave. Nakaramdam ako ng selos sa kanya. Elegante at maganda si Bianca. Mas bata sa akin. At napansin ko kaagad ang kakaibang chemistry nila ni Dave. Parang may something sa kanila. Iba ang closeness nila sa isa't isa. Basta nagseselos ako sa kanya ng gabing yon. Sobra akong naiinis kay Dave. Kaya hindi ako nag-enjoy sa party. Pero pinilit ko pa ring umayos para matapos ang party nang walang problema. Nang matapos ang party, kaagad na kaming umuwi ni Dave. 2 AM na kami nakarating sa bahay. Nagtaka naman siya sa akin dahil hindi ko siya kinibo mula nang umalis kami mula sa party hanggang sa makarating kami sa bahay. Kaya pinilit niya akong kausapin. Han, may problema ba? Kanina ka pa walang kibo, ayaw mo akong kausapin. Salita sa akin ni Dave. Si Bianca. Ano mo siya? Sagot kong tanong. Kasamahan ko sa trabaho at wala nang iba. Sagot ni Dave sa akin.
Pero hindi pa rin ako tumigil. Kaya sabi niya sa akin, "Nagselos ka?" Inamin ko sa kanya na nagseselos ako at naiinis ako dahil ni minsan hindi man lamang siya nabanggit sa akin, si Bianca. Pero hindi tumigil si Dave hanggat hindi niya ako napapakalma. Hanggat hindi niya ako napapaniwala. Sabi pa niya, "Hindi ko naman kailangan banggitin sa iyo si Bianca dahil wala naman at hindi kailangan. Mahal na mahal kitahan." Medyo nahimasmasan ako at nakaramdam ng comfort. Naging kalmado ako, lalo na nang yakapin ako ni Dave at ipadama sa akin ang init ng kanyang pagmamahal. Hindi na ako nakawala sa kanyang mga bisig. Kasabay ng pangakong hindi niya ako kayang iwan. Kinabukasan naging normal naman ang lahat sa amin. Kahit nag-iiba ang isip ko kapag umaalis siya at papasok sa trabaho, iniisip ko magkikita na naman sila ni Bianca. Pero pinangahawakan ko ang mga salita at pangako niya sa akin. After 1 month ay muli na namang nagpaalam sa akin si Dave para sa isa na namang business trip nila sa Cebu. Alam kong kasama niya si Bianca at ilang kasamahan sa trabaho. Kahit kinakabahan ako at muling nag-iisip na baka may mangyari sa kanila, ay pilit kong inaalis iyon sa isip ko. Isang linggo uli na mawawala si Dave, kaya hindi ko na naman alam kung ano ang gagawin ko para maibsan ang pagka-bored. Linggo, maagang umalis si Dave para sa business trip niya sa Cebu. Sa susunod na Sabado pa ang balik niya. Muli na naman ako malungkot, nag-iisip ng kung ano-ano. Kinabukasan naisipan kong magpunta sa malapit na mall para mamasyal at nang sa ganon ay mabawasan man lamang ang pagkainip ko sa bahay. At pagpasok ko nga sa mall ay gumaan ang pakiramdam ko sa ambience ng mall na nagpapatugtog na ng Christmas songs. Dagdag pa mga nakikita kong mga magagandang mga display at murang mga paninda. Naaliw ako sa paligid na wala ang nadarama kong inip. Nang biglang makarinig ako ng malakas na boses sa bandang kanan ko na tinatawag ang pangalan ko. "Lovely!" Nang tumingin nga ako ay isang pamilyar na mukha ang nakita ko. Nakangiti siyang nakatingin sa akin. Nakilala ko kaagad. "Jed, kamusta?" Hindi ko mapigilang umiti sa kanya. Kulang na lang ay yakapin ko siya sa galak. At siya rin ganun din, kulang na lang ay halikan niya ako. Pero hindi pwede. Lumapit kami sa isa't isa at napansin ko namang lalong gumwapo si Jed. Nagmukha lalo siyang Koreano dahil sa gupit nitong pang K-pop style. Dahil araw nga ng Lunes, hindi naman matao sa mall, kaya nagkausap kami ng maayos. Kaagad nga ay nagkasundo kami na kumain muna. Pamilyar pa sa akin ang pinasukan naming restaurant. Kinilig ako nang maalala kong dito ko sinagot si Jed noon. Matapos ko siyang kamustahin ay nagkwento naman siya sa akin ng naging buhay niya matapos kaming mag-break noon. Sabi niya, natanggap daw siya sa inaplayan niyang kumpanya sa South Korea. 3 taon din siyang nagtrabaho doon. At sa ngayon, nagbabakasyon lamang siya at babalik din after 1 month. Muli akong humingi ng sorry sa kanya dahil sa hiniwalayan ko siya. Masarap ang kwentuhan namin ni Jed. Pagkatapos naming maglakad-lakad ay hinatid na niya ako sa bahay. Hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko nang muli kaming magkita ni Jed. Pinigilan ko pa siyang magstay muna pero hindi na siya nagpapigil pa. Naiwan akong may mga ngiti sa labi ko. Nang makaalis na nga si Jed ay napansin ko naman ang mga missed calls ni Dave sa CP ko. Kaya kaagad ko rin siyang tinawagan pero hindi na siya sumasagot. Dahil gabi na nga, naghanda na ako para makapagpahinga.
Hindi na ako nag-prepare pa ng dinner ko dahil busog pa ako mula sa kinain namin ni Jed kanina. Nang biglang tumunog ang cellphone ko, si Jed ang tumatawag. Kaagad nga ako napabalikwas sa sinagot ang tawag niya. Muli na naman akong nabuhayan nang marinig ko ang boses ni Jed. Halos 1 oras din kaming nag-usap. Masarap pakinggan si Jed. Kahit paulit-ulit lang ang topic namin, hindi ko maipaliwanag ang tuwang nararamdaman ko. Inaamin ko, Kuya Roms, na wala ang inip ko dulot ng pag-iisa ko sa bahay magmula nang muli kaming magkita ni Jed. Kinagabihan dumating sa bahay si Jed. Nagulat ako dahil hindi ko inaasahan ang kanyang pagbisita sa akin. Kaagad ko nga siyang pinapasok. Napansin ko naman ang bit-bit niyang pizza. Alam niyang paborito ko ito. Napansin ko rin ang dala niyang 4 na bote ng beer in can. At dito nga, masaya kaming nagkwentuhan habang kumakain at umiinom ng beer na dala niya. Hanggang sa lumapit siya sa akin at tinangka niya akong halikan. Umiiwas ako at nakiusap sa kanya na huwag niyang gawin sa akin yon dahil may asawa ako. Nakinig naman sa akin si Jed at humingi siya ng sorry. Alam kong pareho na kaming tinamaan ng ininom naming beer, pero kaya pa namin kontrolin ang aming mga sarili. Nang muli na namang nagsalita si Jed, sabi niya sa akin, ginawa ko lamang daw siyang panakip butas. Dahil sinagot ko siya nang mag-call off kami noon ni Dave at hiniwalayan ko naman siya nang magkabalikan kami ni Dave. Inaamin ko sa kanya na mas mahal ko si Dave kaysa sa kanya. Ang akala ko ay naunawaan niya ako at alam ko ring nasaktan ko siya ng husto noon. Pero pinagpilitan niyang mahal na mahal niya ako. Nang gabing yon, kaming dalawa lamang ang tao sa bahay. Ramdam ko ang pagmamahal ni Jed sa akin. Muling lumapit sa akin si Jed at hinalikan ako. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako tumanggi pa sa kanya. Nakalimot na rin ako sa aking sarili. Nang gabing yon ay may nangyaring tiktukan sa amin ni Jed. Hindi ko maipaliwanag ang sayang dulot ng ginagawa ni Jed sa akin, Kuya Roms. Nang matapos kami sa ginawa naming kasalanan, dito na rin siya natulog sa bahay. Nagstay si Jed sa bahay ng ilang araw. At halos araw-araw ay nagtitiktok kaming dalawa habang wala si Dave, ang asawa ko. Araw ng Biyernes ay nagpaalam na rin si Jed sa akin. At sabi niya sa akin, ihintayin daw niya ako. Maghihintay sa magiging desisyon ko kapag muli kaming magkita ni Dave, asawa ko. Pero nang makaalis na nga si Jed, ay nanabik na akong muling makita si Dave. Araw ng Sabado, dumating na si Dave sa bahay. Mahigpit na yakap ang salubong niya sa akin. Dito ko napagtanto na hindi ko kayang mawala sa buhay ko si Dave. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Pero sa gulat ko, umiiyak siyang humihingi ng tawad sa akin. Sabi niya, hindi daw siya nakaiwas sa tukso kay Bianca. Pakiramdam ko ay binagsakan ako ng langit, Kuya Roms, nang aminin sa akin ni Dave na may nangyari sa kanila ni Bianca habang nasa Cebu sila. Pakiramdam ko ay may matulis na bagay na tumarak sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, Kuya Roms. Masakit pero hindi ko kayang mawala si Dave sa buhay ko. Kaya ko siyang patawarin sa nagawa niya. Pero may nagawa rin akong kasalanan sa kanya. Kung aaminin ko ba sa kanya, mapapatawad ba niya ako? Natatakot akong iwanan niya ako. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Lovely.